Pinalagan ng ilang kongresista ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos kaugnay sa charter change. Pinuna rin nila ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change sa isang prayer rally sa Maynila kagabi. Pero kahit sabihin daw ng mga kongresista na economic provisions lang ang kanilang gagalawin, hindi raw malabong pati term limits ng mga politiko ay pakialaman nila. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Wag ninyong pumayag na mangyari. Ang mga banat na yan ng dating Pangulo, pinalagan ng House leaders. It's very clear, it's in black and white that we're only dealing specifically with the economic provisions. We have never discussed a single thing about anything na political, extension of terms. Sinabi po natin ang political chacha po. It will come when the economy is blooming, when the economy is better. May mga tao dito kayo. Binatikos din nila ang prayer rally kagabi na para sana kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kontrobersya. Prayer rally daw ito, pero bakit pinupolitika? The personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Nakasasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer rally. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay President Bongbong Marcos because she is still his cabinet secretary for education. Inaasahang sa susunod na linggo, ipapasa na ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 o ang economic chacha bago mag-Holy Week break ang Kongreso. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara na maipapasa pa rin ng Senado ang kanilang bersyon o RBH 6 kahit pa may ilang mga senador nang nagpahayag ng pagtutol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.